Baka sa ganitong paraan ay matutunan mo na kung saan talaga ang lugar mo. Malakas na halakhak ni Slater Young matapos niyang panuorin ang kanyang kabit na si Ivana Alawi na sampalin ang kanyang sariling asawa sa gitna ng isang marangyang pagtitipon ng mga sikat at mayayaman sa lipunan. Walang bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata, purong kayabangan lamang. Ang akala niya ay guguho ang mundo ng kanyang asawa sa sobrang hiya at tsismis ng mga nakapaligid sa kanila. Ngunit ang hindi niya alam, ilang minuto pagkatapos ng pambabastos na iyon, sisimulan na ng kanyang asawa ang matinding paghihiganti. Habang umaalingaw-ngaw ang tunog ng keyboard, pumirma na siya sa huling dokumento. Mula sa ang bansa o probinsya kayo nanonood ngayon. I-comment nyo sa ibaba para mabasa namin lahat. Bahagyang nanginginig ang mga kamay ni Chris Uy. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa adrenalinang nananalaytay sa kanyang mga ugat. Pagkatapos ng ilang taong pagtitiis sa matinding hiya at pagmamaliit, dumating na rin ang inaasam niyang sandali. 3:00 na ng madaling araw ang nakaturo sa orasan sa dingding. Sa loob ng ilang oras, gigising si Slater Young at madidiskubre niyang tuluyan ng gumuho ang kanyang perpektong mundo. Isinara ni Chris ang folder na naglalaman ng mga bagong pirmahang papeles at, sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, ngumiti siya. Ito ay isang ngiting hindi niya ipinakita kahit kanino. Isang ngiting may bitbit na bigat ng isang paghihiganting maingat na pinagplanuhan. Kinuha niya ang kanyang telepono at idiniyal ang isang numerong kabisado na niya. Ngunit para maintindihan kung paano siya humantong sa puntong ito, kailangan nating balikan ang simula ng kwentong ito. 6 na buwan bago ang gabi ng pagpapasya, tumunog ang alarm clock ng 6:30 ng umaga. Tulad ng araw-araw nitong ginagawa sa loob ng 15 taon nilang pagsasama. Tahimik na bumangon si Chris mula sa kama. Maingat na huwag magising si Slater na mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Ang kanyang mga galaw ay kalkulado at maingat bunga ng ilang taong pagiging anino sa sarili niyang pamamahay dahil sa labis na pangingimi at takot na makasira sa kapayapaan ng pamilya. Naglakad siya patungo sa banyo ng mabilis. Halos hindi dumampi ang kanyang mga nakayapak na paa sa malamig na marmol na sahig na pinili mismo ni Slater noong iparenovate nito ang bahay sa Bonifacio Global City nang hindi man lang siya kinokonsulta. Sa liwanag ng salamin sa banyo, tinitigan niya ang kanyang sarili. Sa edad na 40, taglay pa rin ni Chris ang isang maamo, ngunit pagod na ganda. Ang kanyang madilim na mga mata ay nawalan na ng likas na kinang at ang kanyang buhok na dati mahaba at malaya, ngayon ay laging nakapuyod ng mahigpit at maayos, sumasalamin sa asawang pilit nagpapakatino para walang masabi ang lipunan. Nakamit na ni Slater ang kanyang layunin. Ginawa niya ang isang masigla at puno ng pangarap na babae na maging isang sunod-sunuran at tahimik na anino. Matapos maligo at magsuot ng simpleng damit pambahay, bumaba si Chris sa kusina para maghanda ng almusal. Ang kanilang bahay, na punong-puno ng mamahaling kagamitan na laging ipinagmamalaki ni Slater sa kanyang mga bisita, ay naging isang ginintuang hawla para sa kanya. Habang nagtitimpla ng kape at nagtotoast ng tinapay, inalala niya ang mga unang taon ng kanilang kasal. Dati, inakala niyang ang patuloy na pamumuna ni Slater ay paraan lamang nito ng pagpapakita ng malasakit, isang uri ng pagtuturo upang maging mas mabuti siyang asawa. Kaya naman tanaw niya ito bilang utang na loob. Ang tunog ng mga yabag sa hagdan ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Sa edad na 45, nananatili siyang makisig, may maayos na gupit at bitbit ang ngiting bumihag sa kalahati ng mundo ng negosyo at real estate sa Metro Manila. Iyon din ang mismong ngiting ginagamit niya ngayon sa loob ng bahay para ipamukha kay Chris ang kanyang kakulangan. "Good morning, mahal!" Bati ni Chris kalakip ang ngiting pinraktis niya sa loob ng maraming taon. Isang ngiting walang bahid ng tunay na emosyon, kundi isang obligasyon na lamang ng pakikisama. Halos hindi inangat ni Slater ang kanyang tingin mula sa telepono. "Sana hindi mo nakalimutan na may importante akong meeting ng 9:00. Inaasahan kong plansado na ang blue na polo ko. At pakiusap, huwag mo akong gambalain ngayong araw sa mga walang kwenta mong tsismis at problema." Naramdaman ni Chris ang pamilyar na kurot sa kanyang dibdib.
ngunit hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Nasanay na siyang lunukin ang sariling karangalan. Siyempre, handa na ang lahat at nakaserve na ang breakfast mo. Umupo si Slater sa hapag nang walang ni isang pasasalamat at nagsimulang kumain habang nagbabasa ng kanyang mga email. Nanatiling nakatayo si Chris. Pinagmamasdan siya. Mayroong pamilyar na pakiramdam sa kanyang tindig sa paggalaw ng kanyang mga mata sa screen. Sa mga nakalipas na buwan, napansin niya ang mga pagbabago sa kilos nito. Mas madalas na itong umuwi ng late, mas madalas ngumiti habang may kausap sa telepono, at nagsimula na ring maging labis na maingat sa kanyang panlabas na anyo. Kumusta naman yung maliit mong project na pananahi? Tanong ni Slater. Nagkukunwaring walang pakialam. Ngunit agad nakita ni Chris na simula na naman ito ng isang pagmamaliit. Okay naman. Ngayong linggo, nakatapos ako ng 3 bestida para sa mga kapitbahay natin sa subdivision. Ang malakas na tawa ni Slater ay nagpapaliit sa pagkatao ni Chris. Mga kapitbahay? Chris, 40 taong gulang ka na. Naglalaro ka pa rin ba ng fashion designer? Hindi mo ba naiisip na oras na para mag-mature ka at maghanap ng mas seryosong gagawin na hindi nakakahiya sa reputasyon ko? Ikinuyom ni Chris ang kanyang mga kamao sa kanyang likuran, ngunit pinanatili niyang mahinahon ang kanyang boses. Gusto ko ang ginagawa ko, at nagbibigay ito sa akin ng ekstra na kita. Ekstra na kita? Pangungutya ni Slater. Ang kumita ng 3,000 piso para sa isang damit ay hindi ekstra na kita. Barya lang yan. Pero sa bagay, para sa isang taong walang totoong pangarap sa buhay, siguro malaking pera na iyon. Bawat salita ay parang sampal, ngunit natutunan na ni Chris kung paano tanggapin ang mga ito nang hindi nagpapakita ng sakit upang mapanatili ang kapayapaan ng pamilya. Gayunpaman, may isang bagay sa loob niya na nagsimulang magbago. Hindi na lamang ito tungkol sa pagtitiis ng hiya, kundi tungkol sa pag-oobserba, pag-aaral, at pag-intindi kung sino ba talaga ang lalaking nakasama niya sa loob ng 15 taon. Tinapos ni Slater ang kanyang almusal at naglakad patungo sa pinto. Gagabihin ako mamaya. May business dinner ako. Huwag mo na akong hintayin. Hinalikan siya ni Chris sa pisngi bilang pag-aantabay na tinanggap naman nito ng may kalamigan. Nang sumara ang pinto, nanatiling walang kibo si Chris sa loob ng ilang segundo, humihinga ng malalim. Pagkatapos, nang may tiyak na layunin, naglakad siya patungo sa computer ng bahay at binuksan ito. Akala ni Slater ay isa lamang siyang simpleng ginang na walang alam sa teknolohiya, ngunit malaki ang pagkakamali niya sa pagmaliit sa kanyang asawa. Sa mga sumunod na araw, pinanatili ni Chris ang kanyang pang-araw-araw na gawain. Ngunit may isang pagkakaiba. Ngayon, bawat pag-uusap, bawat galaw, at bawat detalye ng buhay ni Slater ay maingat niyang inobserbahan at inirecord sa kanyang isipan. Nagsimula siyang magsulat sa isang journal hindi ng mga emosyon, kundi ng mga konkretong detalye. Oras, mga tawag sa telepono, mga pagbabago sa ugali, at mga pangalang madalas nitong mabanggit ng hindi sinasadya. Isang hapon, sa kalagitnaan ng kanyang tahimik na pag-oobserba, pumasok si Ivana Alawi sa kanyang buhay. Umuwi si Slater kasama ang ilang katrabaho para sa isang meeting. At kasama siya roon. Si Ivana ay isang 32 taong gulang na arkitekto. May agresibo at modernong ganda na sobrang kabaligtaran ng tahimik at maamong porma ni Chris. Habang nagmi-meeting, ginampanan ni Chris ang papel ng isang perpektong Pilipinang asawa, nag-serve ng kape at merienda sa mga bisita nang may matinding pakikisama. Ngunit agad niyang napansin ang paraan ng pagtingin ni Ivana kay Slater at higit sa lahat kung paano ibinalik ni Slater ang tinging iyon. Mayroong malinaw na chemistry sa pagitan nila, isang sabwata na higit pa sa ordinaryong relasyon sa trabaho. Salamat Mrs. Young, sabi ni Ivana na may ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata nang bigyan siya ni Chris ng kape. Napakasuwerte ni Sir Slater at may asawa siyang napakamatiisin at sunod-sunuran. Ang salitang matiisin ay binanggit ng may bahid ng pang-iinsulto. Ngumiti lamang si Chris nang magalang at nagpatuloy sa pag-asikaso sa iba, ngunit malinaw niyang nakuha ang mensahe. Alam ni Ivana ang lugar niya sa buhay ni Slater. At higit sa lahat, nararamdaman nitong nakatataas siya kay Chris.
Nang gabing iyon, matapos umalis ang mga bisita, nagkunwaring tulog si Chris nang humiga si Slater sa kama. Narinig niyang chinecheck nito ang kanyang cellphone at nakita ang liwanag ng screen na nagpapaliwanag sa mukha nito. Nakangiti siya sa paraang hindi na niya ginagawa kay Chris sa loob ng maraming taon. Nang makatulog na si Slater, tahimik na bumangon si Chris at nagpunta sa kanyang gawaan sa basement. Doon, paligid ng mga tela at pattern, pinayagan ni Chris ang sarili na maramdaman ang galit na matagal na niyang kinikimkim. Ngunit hindi ito galit na naninira, kundi isang malamig at kalkuladong puot. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang numerong matagal na niyang hindi ginagamit. Camille, si Chris ito. Alam kong gabi na, pero kailangan nating mag-usap tungkol sa isang mahalagang bagay. Pwede ba tayong magkita bukas? Si Camille ko ay naging matalik niyang kaibigan noong kolehiyo at ngayon ay isa na sa mga pinakaiginagalang na corporate lawyer sa Makati. Nawalan sila ng komunikasyon noong nagpakasal si Chris dahil sa selos at pagbabawal ni Slater. Ngunit ngayon, ang tamang panahon para bawiin ang pagkakaibigang iyon. Ang mga sumunod na araw ay naging pinaghalong ordinaryong gawain at sikretong paghahanda. Sa araw, ginagampanan ni Chris ang papel ng masunuring asawa, ngunit sa gabi, siya ay nag-iimbestiga, nagpaplano, at naghahanda. Nadiskubre niyang nagsimula ng mag-iwan si Slater ng mga mahahalagang dokumento sa kanyang lamesa dahil sa labis na kumpiyansa na nagbigay ng pagkakataon kay Chris na basahin ang mga ito habang siya'y tulog. Dito niya nalaman ang isang bagay na tuluyang nagpabago sa pananaw niya sa kanilang kasal. Ang ilan sa mga pinakamatagumpay na proyekto ni Slater ay itinayo sa mga lupang teknikal na pag-aari nilang mag-asawa, ngunit pinamahalaan ni Slater ang mga kontrata na parang siya lamang ang nag-iisang may-ari. Pumirma si Chris sa mga papeles sa loob ng maraming taon dahil sa buong tiwala niya sa kanyang asawa, isang pagpapakita ng suporta na hindi na niya binasa ng buo. Ngunit ngayon, nalaman niyang legal siyang may karapatan sa kalahati ng bilyon-bilyong halaga ng ari-arian. Nagsimula ang paghahanda para sa isang malaking awards night 3 linggo bago ang kaganapan. Nominado si Slater bilang isa sa mga Outstanding Architects of the Year sa Pilipinas at syempre, inaasahan niyang sasamahan siya ni Chris para sa family image. Gayunpaman, ang kanyang mga inaasahan sa hitsura ng kanyang asawa ay tiyak at nakakapanlait. Sana naman, wag mong suotin ang isa sa mga nakakahiya at murang basahan mo. Sabi ni Slater, isang umaga habang nag-aalmusal. Alam mo kung gaano ka-espesyal ang event na ito. Nandun lahat ng mga VIP at malalaking tao sa lipunan. At hindi ko papayagang mapahiya ang pangalan ko dahil lang sa manang mong manamit. Nagdesisyon si Chris na idisenyo at tahiin ang sarili niyang Filipiniana gown para sa okasyon. Isa itong malaking proyekto, isang midnight blue na modern terno na may hand-embroidered na ginto na inabot ng ilang linggo bago matapos. Ngunit bawat tahi ay may layunin. Bawat detalye ay idinisenyo para ipakitang higit pa siya sa kung ano ang tingin sa kanya ni Slater. Habang nananahi hanggang madaling araw, hindi lang ang detalye ng damit ang pinaplano ni Chris, kundi pati na rin ang mga hakbang na gagawin niya sa mga susunod na linggo. Kinumpirma na ni Camille na tama ang legal na pagsusuri niya. May karapatan si Chris sa malaking bahagi ng yaman ni Slater. At sa tamang estratehiya, mas malaki pa ang makukuha niya kaysa sa inakala nito. Noong gabi bago ang event, nasa basement si Chris. Ginagawa ang mga huling detalye sa kanyang damit. Bumaba si Slater, malamang, para muling magbitiw ng panlalait. Ngunit saglit siyang natahimik nang makita ang tapos ng gown. Pwede na, sabi niya, kahit hindi niya maitago ang gulat sa kanyang boses. Siguro nga, matapos ang mahabang panahon, may natutunan ka rin kahit papaano, hindi sumagot si Chris. Inayos niya ang damit at naglakad papunta sa hagdan. Ngunit bago umakyat, lumingon siya kay Slater. Bukas, magiging napaka-espesyal na gabi, sabi niya, na may ngiting hindi mabasa ng asawa. Nang gabing iyon, matagal bago nakatulog si Chris, nakatitig lang sa kisame ng kanilang kwarto. Mahimbing na natutulog si Slater sa kanyang tabi, walang kamalay-malay sa bagyong parating. Tahimik na bumangon si Chris, pumunta sa banyo, at tiningnan ang sarili sa salamin.
Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang babaeng tumanggap ng ilang taong pambabastos. Mayroong determinasyon sa kanyang mga mata na hindi niya kailanman naramdaman noon. Bukas, bulong niya sa sarili. Bukas, magbabago ang lahat. Bumalik siya sa kama, ngunit hindi siya nakatulog. Pinagmasdan niya ang maamong mukha ni Slater. Mayroong halos patula na kalungkutan. Sa katotohanang nakakapagpahinga ito ng payapa, hindi alam na ito na ang huling gabi ng kanyang huwad na kapangyarihan. Alam ni Chris na pagkatapos ng awards night, walang anumang bagay ang mananatiling pareho. Ang araw ng event ay nagsimula ng may maaliwalas na kalangitan at sariwang hangin na tila nagbabadya ng magandang pagbabago. Maagang gumising si Chris gaya ng dati, ngunit ngayon, may kakaiba sa kanyang mga galaw. Bawat kilos ay mas sigurado, bawat hakbang ay mas matatag. Dumating na ang oras para hubarin ang maskara ng pagiging martir na Pilipinang asawa na isinuot niya sa loob ng maraming taon. Habang naghahanda para sa pinakamahalagang gabi ng kanyang buhay, muling tiningnan ni Chris ang kanyang sarili sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang asawang nabubuhay sa anino ng iba. Isa na siyang ganap na bagong tao. Isang babaeng naghintay ng may matinding pasensya para sa perpektong oras. At ang oras na iyon ay dumating na. Kumikinang ang Manila Shangri-La sa isang karangyaan na pera lamang ang makakabili. Ang mga gintong ilaw ay sumasalamin sa makintab na marmol na lobby kung saan nagtitipon ang mga pinakamalalaking pangalan sa industriya ng real estate at construction sa Pilipinas. Bumaba si Chris mula sa kanilang sasakyan nang may pambihirang gilas na maging siya ay nagulat. Ang midnight blue na Filipiniana gown na kanyang tinahi ay perpektong nakayakap sa kanyang katawan at ang mga gintong burda ay sumasalo sa liwanag ng mga chandelier sa isang mahiwagang paraan. Si Slater, walang dungis sa kanyang tuksedo, ay naglalakad sa kanyang tabi na puno ng kayabangan ng isang taong alam na nasa kanya ang lahat ng atensyon. Ngunit ngayon, ang mga tingin ay nakatutok din sa kanyang asawa kahit hindi niya ito pinapansin. Nakamit ni Chris ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararanasan. Ang mangibabaw ng walang kahirap-hirap, naglalabas ng likas na klase na imposibleng hindi mapansin ng mga mapanuring mata ng matataas na lipunan. Ang lobby ng hotel ay puno ng mga kilalang personalidad, mga arkitekto, inhinyero, milyonaryong investors, at ang kani-kanilang mga kasama na nag-uusap habang may hawak na champagne. Nakilala ni Chris ang ilan mula sa mga magazine, ngunit sa unang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng hiya o pagka-out of place. Slater, my friend! Umalingaw-ngaw ang isang malalim na boses mula sa kabilang banda. Ang presidente ng Real Estate Association, si Sir Manny Villar, ay lumalapit nang nakabuka ang mga braso. Alam ni Chris na ang taong ito ay isa sa mga pinakamakapangyarihang individual sa bansa at ang kanyang pabor ay maaaring makabuo o makasira ng negosyo. Sir Manny, isang malaking karangalan na makita po kayo. Sagot ni Slater kalakip ang pinakamagandang ngiti nito. Gusto ko pong ipakilala ang asawa kong si Chris. Mrs. Young, isang karangalan na makilala ka sa wakas. Sabi ni Sir Manny sabay kuha sa kamay ni Chris na may tunay na paggalang. Napakaganda mo ngayong gabi. Ang damit na iyan ay isang obra maestra. Nakaramdam ng init sa puso si Chris na matagal na niyang hindi naramdaman. Maraming salamat po, Sir President. Napakabuti ninyo. Saan ka nakahanap ng napakagandang kasuotan? Ang tahi ay walang kapintasan. Bago pa makasagot si Chris, sumingit na si Slater na may pilit at nakakairitang tawa. Naku, may mga maliliit na hobby lang kasi si Chris sa bahay. Mahilig siyang maglaro ng karayom at sinulid. Ang paraan ng pagbigkas niya sa salitang hobby ay nagdala pabalik ng pamilyar na hiya kay Chris. Ngunit ngayon, iba na. Imbes na yumuko, tumayo siya ng tuwid at ngumiti nang may kumpiyansang ikinagulat ng dalawang lalaki. Sa katunayan po, ako mismo ang nag-design at tumahi ng damit na ito, sabi niya sa malinaw at matatag na boses. Ang pananahi po ay hindi lang basta libangan para sa akin. Isa po itong passion na pinag-aralan at pinagyaman ko sa loob ng maraming taon. Tiningnan siya ni Sir Manny nang may bagong paghanga. Kamangha-mangha, talagang kamangha-mangha.
Kilala mo ba ang sikat na designer na gumagawa ng interior ng mga luxury projects namin? Palagay ko, kailangan ninyong magkilala. Magkakasundo kayo. Nanatili si Slater sa kanyang tabi. Unti-unting naninigas ang pilit ng ngiti habang patuloy na pinupuri ni Sir Manny ang gawa ni Chris. Hindi siya sanay na ang asawa niya ang nakakakuha ng ganitong paghanga at lalong hindi siya sanay na kaya itong dalhin ni Chris ng may ganitong klasing dangal. Naputol ang pag-uusap nang dumating ang iba pang bisita. Agad nakita ni Chris si Ivana na dumating kasama ang dalawang katrabaho sa kumpanya. Suot nito ang isang hapit na itim na gown na nagpapakita ng kanyang hubog at ang buhok na nakapuyod ng mataas na nagbibigay ng matapang ngunit malamig na anyo. Lumapit si Ivana sa grupo na may dalang kayabangan ng isang taong alam na paborito siya. Sir Manny, Sir Slater, ang saya naman at nandito kayo, sabi niya na may peking ngiti na saglit na tumingin kay Chris. Ivana, napakaganda mo ngayong gabi, sagot ni Slater. Puno ng sigla na sobrang kabaligtaran ng lamig ng pagtanggap niya sa mga papuri sa kanyang asawa. Inobserbahan ni Chris ang lahat gamit ang mga matang hinasa niya sa nakalipas na mga buwan. Mayroong pagiging pamilyar sa paraan ng pagtawag ni Slater sa pangalan ni Ivana na higit pa sa profesionalismo at ang paraan ng pagtitig ni Ivana sa asawa niya na may halong pag-aangkin ay kumumpirma sa lahat ng hinala ni Chris. Mrs. Young, sa wakas ay bumaling si Ivana kay Chris na may ngiting aakalain ng iba ay magiliw. Napaka-interesante ng damit ninyo. Napaka-pangbahay. Ang salitang pangbahay ay binitawan ng may parehong pang-iinsulto na ginamit niya ilang linggo na ang nakakaraan. Naramdaman ni Chris ang probokasyon, ngunit nanatili siyang kalmado. Salamat Ivana. Dinisenyo ko ito lalo na para sa okasyong ito. Ang dami niyo palang talento, bulong ni Ivana, kahit ang tono niya ay nagsasabi ng kabaligtaran. Ang tensyon sa pagitan ng dalawang babae ay dama sa hangin, ngunit tila hindi ito napansin ng mga lalaki. Ipinagpatuloy ni Sir Manny ang pakikipag-usap kay Slater tungkol sa mga proyekto, habang sina Chris at Ivana ay nagpapakiramdaman na parang dalawang mandirigmang tinatasa ang isa't isa. Sa sumunod na oras, paulit-ulit na nangyari ang eksenang ito. Ipinakilala si Chris sa iba't ibang sikat na tao at sa bawat pagkakataon ay nakatanggap siya ng taos-pusong papuri dahil sa kanyang gilas at damit. Ang mga negosyante, arkitekto at ang kani-kanilang asawa ay talagang namangha sa kanyang presensya. May mga nagpahayag pa nga ng interes sa kanyang kakayahan sa disenyo. Gayunpaman, sa tuwing nagsisimulang kuminang si Chris sa isang usapan, gumagawa ng paraan si Slater para maliitin ang kanyang nagawa o ilipat ang atensyon sa sarili nito. At sa tuwing nandyan si Ivana, ang mga patagong pang-iinsulto nito ay lumilikha ng tensyon na tanging si Chris lang ang lubos na nakakaintindi. Inihain ang hapunan sa main ballroom ng hotel na pinalamutian ng magagarbong bulaklak at inilawan ng mga crystal chandelier. Inupo si Chris sa VIP table kasama sina Slater at ang ilan sa mga pinakamayayamang mag-asawa sa industriya malapit sa entablado. Si Ivana naman ay sadyang inilagay sa isang kalapit na mesa kung saan kaya niyang makipagtitigan kay Slater. Habang naghahapunan, aktibong nakilahok si Chris sa mga usapan, nagpapamalas ng kaalaman sa industriya na ikinagulat ng marami. Kasal siya sa isang arkitekto sa loob ng 15 taon. Kahit hindi kailanman binigyang halaga ni Slater ang kanyang opinyon, marami siyang natutunan tungkol sa negosyo ng patago. Ang kanyang matatalinong komento at mahahalagang tanong ay umani ng respeto mula sa mga kasama sa mesa. Hindi ko alam na ganyan pala kalalim ang kaalaman ni Mrs. Young sa urban planning laws, komento ng isang malaking investor mula sa Makati. Ang pananaw niya sa magiging epekto ng bagong batas ay napakatalas. Tumawa ng kinakabahan si Slater. Nakikinig lang iyan si Chris kapag nagtatrabaho ako sa bahay. Siguro nahawaan na lang sa kakadaldal ko. Muli, paraan ito ng asawa niya para alisin ang kanyang halaga, para magmukha siyang isang pasibong manonood kaysa sa aktibong kalahok. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito pinalampas ni Chris. Sa katunayan po, nag-aaral ako ng mga batas ng sarilinan, sabi niya kalakip ang maamong ngiti. Naniniwala po kasi ako na mahalagang intindihin ang legal na aspeto ng mga proyektong hinahawakan ng asawa ko.
Nagpatuloy ang usapan at mas lalo pang nakisali si Chris nang may lumalagong kumpiyansa. Nararamdaman niya ang mga paghanga ng iba, ngunit pati na rin ang unti-unting pagkairita ni Slater at ang nagiinit na dugo ni Ivana. Pagkatapos ng hapunan, habang sineserve ang kape at dessert, nagpaalam si Chris para magpunta sa CR. Kailangan niya ng oras para iproseso ang lahat ng nangyari sa gabing iyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang may halaga siya at iginagalang, at ang karanasan ay nakakabuhay ng loob. Ang CR ng mga babae sa hotel ay napakarangyang mga salamin na may gintong frame, malalinis na lababo, at malambot na ilaw na nakakapaganda sa kahit kanino. Habang nagre-retouch ng makeup si Chris, nakarinig siya ng mga yabag sa likuran niya. Aba! Aba! Sabi ng pamilyar na boses ni Ivana. Ang perpektong asawa, nagpapaganda para sa susunod niyang palabas. Dahan-dahang humarap si Chris, hindi nawawala ang poise na napanatili niya buong gabi. Ivana, anong laking pagkakataon naman na magkita tayo rito? Pagkakataon? Sabi ni Ivana nang may mapanuyang ngiti. Walang anumang ginagawa ko na malapit kay Slater ang isang pagkakataon lang. Palagay ko, oras na para magpakatotoo tayo sa isa't isa, Chris. Maingat na isinara ni Chris ang kanyang pouch at buong hinarap ang kabit. Nakikinig ako. Humakbang palapit si Ivana. Inaangkin ang personal na espasyo ni Chris. Makinig kang mabuti dahil minsan ko lang itong sasabihin. Hindi ka na mahal ni Slater. Ilang buwan na siyang walang nararamdaman para sa iyo. Nandito siya sa akin dahil nabibigay ko ang hindi mo kailanman maibibigay. Panabik, talino, at ambisyon. Isa ka na lang lumang kasangkapan sa buhay niya, isang bagay na pinapanatili niya dahil sa nakasanayan at pakikisama. Bawat salita ay tila punyal, ngunit nanatiling blanko ang mukha ni Chris. Alam kong may nararamdaman ka para sa asawa ko, Ivana, pero natatakot ako na baka pinagkakamalan mo lang na tunay na pag-ibig ang pisikal na pagnanasa. Umalingaw-ngaw ang halakhak ni Ivana sa marmol na banyo. Tunay na pag-ibig? Nakakaawa ka. Tingnan mo nga ang sarili mo sa salamin, Chris. Tingnan mong mabuti. Isa kang 40 anyos na babae na ang tanging alam ay manahin ng damit para sa mga tsismosa nating kapitbahay sa subdivision. Nakakabagot ka, walang kwenta, at sobrang ordinaryo. Kasama ko si Slater dahil ako ang kinabukasan niya. At ikaw, isa ka na lang paalala ng mga pagkakamali niya noon. Nakaramdam ng matinding galit si Chris. Ngunit, ang ilang taong pagkontrol sa sarili ay nangibabaw. Kung ganyan talaga ang nararamdaman ni Slater, sana nagkaroon siya ng bayag para sabihin iyon ng direkta sa akin. Naku, sweetheart, marami siyang sinabi sa akin. Sinabi niya kung gaano ka nakairita kasama, kung gaano siya nagsasawa sa pagiging ordinaryo mo, at ang gaan sa pakiramdam kapag umuuwi siya. At hindi na niya kailangang magkunwari na naakit pa siya sa iyo. Sabi niya, kung hindi lang dahil sa komplikadong proseso ng annulment at hiya sa pamilya, matagal na ka na niyang iniwan. Ngayon, tumama na ang mga salita ni Ivana. Pakiramdam ni Chris ay sinuntok siya sa sikmura, ngunit nagawa pa rin niyang manatiling nakatayo. Sa pag-aakalang ang pananahimik ni Chris ay tanda ng pagkapanalo, nagpatuloy si Ivana sa pag-atake. Kaya ito ang offer ko. Para sa sarili mong kapakanan, mawala ka na lang. Mag-file ka ng annulment. Kunin mo ang maliit na bariyang ibibigay niya sa iyo at lumayas ka. Kung hindi, sisiguraduhin kong gagawin kong impyerno ang buhay mo hanggang sa wala kang magawa kundi ang umalis. Huminga ng malalim si Chris at tumayo ng mas tuwid. Ivana, masyado mong pinapahalagahan ang sarili mo sa buhay ng asawa ko. At paniguradong minaliit mo ang kakayahan kong ipaglaban ang aking kasal at karangalan. Mas lalong naging malupit ang ngiti ni Ivana. Kasal mo? Huwag mo akong patawanin. Isang malaking kaplastika ng kasal niyo, Chris. Isang kasinungalingan na pinapanatili niyo lang para sa imahe ng pamilya at lipunan. Pero tatapusin ko na iyon at wala kang magagawa para pigilan ako. Sa sandaling iyon, nagawa ni Ivana ang pinakamalaking pagkakamali niya. Dala ng galit at pagkayamot, itinaas niya ang kanyang kamay at malakas na sinampal si Chris sa pisngi. Umalingaw-ngaw ang tunog sa tahimik na banyo
at agad na namula ang pisngi ni Chris. Ayan, sabi ni Ivana nang may labis na kasiyahan. Iyan ay dahil sa paglakas ng loob mong hamunin ako. Sa susunod, mas malala pa dyan ang aabutin mo. Dahan-dahang hinawakan ni Chris ang kanyang pisngi, ramdam ang hapdi. Ngunit imbes na mga luha ng sakit, may isang bagay na mas mapanganib sa kanyang mga mata, isang malamig at kalkuladong determinasyon. Ivana, sabi ni Chris sa boses na hindi man lang nanginginig. Kagawa mo lang ng pinakamalaking pagkakamali sa buhay mo. Nang hindi na naghihintay ng sagot, lumabas si Chris ng banyo, nang buo pa rin ang kanyang dignidad. Iniiwan si Ivana sa kanyang panandaliang tagumpay. Ngunit habang naglalakad siya sa pasilyo pabalik sa main hall, alam ni Chris na kakatanggap lang niya ng pinakamahalagang regalo na mahihiling niya ang perpektong dahilan para sa gagawin niya. Nang makabalik siya sa ballroom, agad napansin ng ilang bisita ang mapulang marka sa kanyang pisngi. Chris, anong nangyari sa iyo? Tanong ng asawa ni Sir Manny na may tunay na pag-aalala. Bago pa makasagot si Chris, bumalik din si Ivana na may ngiting mapagmataas. Si Slater, na nakikipag-usap sa mga katrabaho, ay nakita ang komosyon at lumapit. Anong nangyayari rito? Tanong niya. Palipat-lipat ang tingin kina Chris at Ivana. Tinitigan ni Chris ang kanyang asawa ng diretso sa mga mata. Nagkaroon kami ng maliit na hindi pagkakaintindihan ni Ivana sa CR. Sinampal niya ako. Ang katahimikang sumunod ay nakakabingi. Tumahimik ang lahat ng mga bisitang malapit upang makita kung paano magre-react si Slater sa akusasyon na sinaktan ng kanyang katrabaho ang kanyang sariling asawa. Isang matinding eskandalo. Tiningnan ni Slater ang namumulang pisngi ni Chris at pagkatapos ay si Ivana na may mukhang inosente at nagmamaang-maangan. Sa isang sandaling tila napakatagal, inakala ni Chris na sa wakas ay ipagtatanggol siya ng kanyang asawa. Ngunit doon, gumawa si Slater ng isang bagay na tuluyang nagpabago sa lahat. Nagsimula siyang tumawa. Hindi ito isang kabang tawa o pilit na tawa. Isa itong tunay, malakas na halakhak na parang totoong nakakatawa ang sitwasyon. Ay Chris, napakadramatika mo talaga. Sigurado akong may nabunggo ka lang dyan. At ngayon ay sinisisi mo pa si Ivana. Parang pisikal na suntok ang mga salitang iyon kay Chris. Ngunit ang sumunod ay mas malala pa. Habang nakatingin sa mga VIP at bisitang nakasaksi sa pagkapahiya niya, idinagdag ni Slater na may malupit na ngiti. Baka sa ganitong paraan ay matutunan mo na kung saan talaga ang lugar mo. Bumagsak sa matinding katahimikan ang buong ballroom. Kahit ang mga bisitang hindi nakasaksi sa simula ng gulo, ay nakaramdam na may isang kahindik-hindik na nangyari. Isang asawang inakusahan ng kabit ng pananakit at ang asawang lalaki, imbes na ipagtanggol o mag-imbestiga, ay mas piniling ipahiya ng publiko ang sarili niyang asawa. Isa itong matinding kawalan ng hiya at karangalan. Pakiramdam ni Chris ay bumubuka ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi lang siya sinaktan ng pisikal, kundi hiniyapa sa harap ng mga pinakaimportanteng tao sa industriya. Ang asawa niya, ang lalaking nangakong mamahalin at poprotektahan siya, ay piniling pagtawanan ang kanyang sakit. Ngunit habang inaasahan ng lahat na iiyak siya at guguho, gumawa si Chris ng isang bagay na lubos na hindi inaasahan. Huminga siya ng malalim, tumayo ng tuwid, at sa isang kahinahunan na nagpagulat sa lahat, sinabi niya, "Tama ka, Slater. Kailangan ko na talagang alamin kung saan ang lugar ko." Nang walang dagdag na salita, tumalikod si Chris at naglakad patungo sa labasan ng ballroom. Matatag at buo ang kanyang mga hakbang. Hindi siya huminto para pakinggan ang mga bulong-bulungan ng pandidiri ng mga tao laban kay Slater. Lumabas siya ng hotel at dumiretso sa kotseng naghatid sa kanila. Nagulat ang driver nang makita siyang nag-iisa. "Uuwi na po ba tayo, Ma'am Chris?" Umupo si Chris sa backseat at ipinikit ang kanyang mga mata. Nang imulat niya ito, mayroong determinasyong ngayon lang nakita sa kanya. "Opo, kuya. Pero bago iyon, bigyan mo muna ako ng ilang minuto. May kailangan lang akong tawagan na napaka-importante." Tumango ang driver at lumabas ng may paggalang. Kinuha ni Chris ang kanyang cellphone at idiniyal ang pamilyar na numero. "Camille, si Chris ito. Alam kong gabi na, pero kailangan na nating simulan ang plano." "Oo, ngayong gabi. Para bukas ng umaga,
Handa na ang lahat. Pinakinggan niyang mabuti ang sagot ng kanyang kaibigang abogada. Tinatandaan sa isip ang bawat detalyeng kailangan niyang gawin sa mga susunod na oras. Perfect. Magkita tayo sa opisina mo bukas ng 6:00 ng umaga. Ihanda mo na lahat ng papeles. Magiging napakagandang umaga nito. Matapos ibaba ang telepono, nagpahatid na si Chris pauwi. Sa buong biyahe, wala siyang sinabing kahit isang salita. Ngunit ang kanyang isip ay mabilis na nagtatrabaho. Nirerepaso ang bawat hakbang ng planong inihanda niya sa loob ng maraming buwan. Pagdating sa bahay, hindi na binuksan ni Chris ang mga ilaw. Dumiretso siya sa opisina ni Slater sa bahay, kung saan naghanda siya ng isang folder na naglalaman ng mga dokumentong hindi pa nakikita ni Slater. Umupo siya sa desk at sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na lamp, nagsimula siyang pumirma ng mga papeles nang may eksaktong pag-iingat na pinag-aralan niya ng ilang buwan. Bawat pirma ay desidido. Bawat dokumento ay maingat na inihanda para sa sandaling ito. Alam ni Chris ang eksaktong ginagawa niya. At sa unang pagkakataon sa loob ng ilang taon, pakiramdam niya hawak niya ang kanyang sariling tadhana. Habang pinipirmahan ang huling dokumento, sumilay ang isang ngiti sa kanyang mga labi. Hindi na ito ang ngiting sunod-sunuran na ipinakita niya noon. Ibang-iba ito. Ito ang ngiti ng isang babaeng nahanap ang kanyang kapangyarihan at handa na itong gamitin sa isang mapanirang paraan. Pinili ni Slater na pagtawanan ang kanyang sakit sa publiko. Pinili ni Ivana na saktan siya at bastusin. Pareho nilang minaliit ang babaeng akala nila ay kilala na nila. Ngunit hindi nila kilala ang tunay na Chris Uy. At kinabukasan, kapag nagising si Slater, malalaman niya kung sino talaga ang kanyang asawa. Kung pabor kayo sa paghihiganti ni Chris, i-like ang video na ito. Natapos na ang gabi, ngunit para kay Chris, kararating pa lang ng totoong simula. Nang tumunog ang alarm clock ng 5:40 ng umaga, iminulat ni Chris ang kanyang mga mata. Hindi ang tunog ang gumising sa kanya, kundi ang adrenalinang dumadaloy sa kanyang katawan. Sa tabi niya, mahimbing na natutulog si Slater. Walang kamalay-malay sa delubyong paparating sa buhay niya. Umuwi ito bandang 2:00 na ng madaling araw. Amoy alak at may pabangong hindi sa kanyang asawa. Bumubulong ng mga palusot na hindi na kailangang pakinggan ni Chris. Bumangon siya ng tahimik, ngunit ngayon ay may ibang layunin. Habang papunta sa banyo, nagbalik ang isip niya. 6 na buwan ang nakalipas kung kailan nagsimulang magbago ang lahat. Nangyari iyon, isang hapon ng Martes, nang makita niya si Slater sa opisina na nagbabasa ng mga titulo ng lupa na akala ng asawa niya ay hindi niya maiintindihan. Pumasok si Chris para dalhan ito ng kape, gaya ng nakasanayan. Tutok si Slater sa kanyang computer at may mga nakakalat na kontrata sa lamesa. Nang lumapit siya, agad nitong itinago ang isang folder at tiningnan siya ng naiinis. Hindi ka ba pwedeng kumatok? May ginagawa akong importanteng bagay na hindi mo maiintindihan. Humingi ng tawad si Chris bilang pagtanaw sa pakikisama, ngunit may napansin siya. Sa mga papel na tinangkang itago ni Slater, nakita niya ang sariling pirma sa isang dokumentong hindi niya natatanda ang pinirmahan. Saglit lang iyon, pero sapat na para pukawin ang kanyang kuryosidad. Nang gabing iyon, noong lumabas si Slater, pumasok si Chris sa opisina. Inabot siya ng halos 1 oras bago nabuksan ang vault na akala ni Slater ay sikreto. Pero ilang beses nang nakita ni Chris na binubuksan sa nakalipas na mga taon. Sa loob ay may folder na nakapangalang Conjugal Properties. Noong bago pa lang silang kasal, dahil sa buong tiwala at utang na loob, pumirma si Chris sa napakaraming dokumento na sinabi ni Slater na formalities lang daw sa bangko. Hindi niya kailanman kinwestiyon ang mga ito. Ngunit nang basahin niya, natuklasan niyang legal siyang may-ari ng bilyon-bilyong pisong halaga ng mga ari-arian at lupa. Isang matinding pagkagulat ito. Hindi lang siya niloko, kundi ginagamit pa ni Slater ang mga ari-ariang ito bilang kolateral sa mga negosyong hindi man lang sinasabi sa kanya. Noon siya nagdesisyong kontakin si Camille. Si Camille ay naging matagumpay sa law school at nag-specialize sa corporate and family law. Nagkita sila sa isang tagong coffee shop sa Makati, malayo sa mga matang, maaaring makakilala sa kanila para makaiwas sa tsismis. Dala ni Chris ang mga kopya
Matapos basahin ng 1 oras, sinabi ni Camille, Chris, mas malala pa ito sa inaakala mo. Hindi lang nagtatago ng pera ang asawa mo, kundi inililipat niya ang mga ari-ariang teknikal na pagmamay-ari ninyong dalawa. Ito ay isang uri ng financial abuse. Ipinaliwanag ni Camille na dahil sa mga pinirmahan ni Chris, siya ay legal na may-ari ng 6 na commercial properties, 2 lupa sa syudad, at 60% na share sa mismong kumpanya na pinatatakbo ni Slater. Ang kabuuang halaga ay nakakapanlumo. Pero may mas mahalaga kang dapat malaman, patuloy ni Camille. Dahil sa kapabayaan niya at labis na kumpiyansa na ignorante ka, nag-iwan siya ng mga butas. Pwede nating mabawi ang kontrol at makuha ang mayorya ng kumpanya. Kaya simula noon, namuhay si Chris ng dobling buhay. Sa araw, siya ang sunod-sunurang asawa. Tinitiis ang mga panlalait. Sa gabi, nag-aaral siya ng batas at negosyo. Nagpadala si Camille ng mga private investigators at forensic accountants para halukayin ang bangko ni Slater. Nakabuo sila ng plano. Una, ipapasa ang majority shares kay Chris. Pangalawa, i-freeze ang corporate bank accounts. Pangatlo, mag-file ng civil suit para sa pang-aabuso sa yaman ng mag-asawa. Ang pampublikong hiya sa awards night ang naging huling mitsa. Ngayon, 6:00 ng umaga, handa na si Chris. Nagsuot siya ng isang mamahaling blue power suit na sumisigaw ng awtoridad. Hindi na siya ang martir na asawa. Ngayon, siya na ang bagong CEO at majority shareholder ng isa sa pinakamalaking real estate empire sa Maynila. Nag-text si Camille, ready na lahat. Ngayon magbabago ang buhay mo. Nag-reply si Chris, papunta na ako. Bumaba siya ng tahimik. Nagtimpla ng kape, ang huling pagkakataon na gagawin niya ito. Dala ang isang maliit na maleta ng mga damit at alahas ng kanyang ina. Umalis siya. Hindi siya nagdala ng marami dahil wala na siyang pakialam sa luma niyang buhay. May inihandang condo unit ang law firm ni Camille para sa kanya sa BGC. Pagkasakay sa kotseng sundo, hindi na siya lumingon papabalik sa bahay na naging kulungan niya ng 15 taon. Pagsapit sa opisina ni Camille sa Makati, sinalubong siya nito. Good morning, Madam President, bati ni Camille. Sumakay sila sa elevator, papunta sa executive floor. Sa boardroom, naka-zoom ang mga kinatawan ng bangko. Ang mga folder ay nakaayos. Ang gagawin natin ngayon ay legal na paglipat ng kapangyarihan gamit ang mismong mga dokumento na ginamit ni Slater laban sa iyo. Paliwanag ni Camille. Pumirma si Chris ng may diin at kasiguraduhan. Pagsapit ng 8:00 ng umaga, eksaktong pagbukas ng mga bangko at opisina, pinirmahan niya ang huling papel. Inutusan ni Camille ang bangko na i-process ang lahat. Sa loob ng 30 minuto, na-freeze ang mga account ni Slater. Nailipat kay Chris ang mga shares at kapangyarihan. Done. Ngiti ni Camille. Ikaw na ang legal na may kontrol sa 350 milyong pisong halaga ng ari-arian. Gaano katagal bago malaman ni Slater? Tanong ni Chris. Malamang alam na niya. Nagpadala na ng automatic notifications ang bangko. Sagot ni Camille. Maya-maya pa, tumunog ang telepono ni Camille. Ang insider sa bangko ay nagulat na nagtangka si Slater na mag-transfer ng pera ngunit na-deny ang access. Hinarang din ang kanyang corporate email. Nakatitig si Chris sa bintana. Pinagmamasdan ng Metro Manila. Hindi na siya ang anino ng sikat na arkitekto. Siya na si Chris Uy, isang bilyonaryang negosyante. Binigyan pa siya ni Camille ng listahan ng mga bagong board of directors na tatanggal sa mga tauhan ni Slater. Paano si Ivana? Tanong ni Chris. May 2-month contract siya. Pwedeng hindi na i-renew. Pero pag nalaman niya ang nangyari, malamang magre-resign na yon. Tawa ni Camille. Bandang 11:00 ng umaga, nagwala raw si Slater sa bangko kasama ang abogado nito. Sinabihan siyang ang bagong may-ari na, ang may kontrol, at kailangan niyang sumulat ng formal na liham bago malaman kung sino iyon. Ginugol ni Chris ang maghapon sa mga meetings, photoshoots para sa press release, at pagpaplano. Sa unang pagkakataon, ramdam niya ang tunay na kalayaan nang walang inaalalang hiya. Samantala, nagising si Slater ng 8:30 AM dahil sa tawag.
Naghahanap siya ng kape mula kay Chris, ngunit walang tao. Sir Slater, ako po ang branch manager ng bangko. Naka-freeze po ang lahat ng corporate accounts ninyo by court order. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ano? Kumpanya ko yan. Kailangan niyo pong pumunta rito agad. Naiba na po ang access rights. Bumaba si Slater. Walang almusal, walang diaryo, walang Chris. Nagbihis siya at tinawagan si Chris, ngunit nakapatay ang telepono. Pagdating sa bangko, ipinakita ng manager ang mga papeles. Legal na ginamit ng asawa mo ang karapatan niya bilang 60% shareholder, sir. Wala na kayong kontrol. Gulantang si Slater. Pumunta siya sa kanyang opisina sa BGC. Hinarang siya ng security. Nandoon ang mga bagong corporate executives. Sir, inutusan po kami na hindi na kayo pwedeng pumasok. May bagong management na po, sabi ng sekretarya niya na nakatingin ng may awa at halong chismis. Nasaan si Ivana? Tanong niya. Umalis po kanina. May pupuntahan daw. Tinawagan ni Slater si Ivana nang paulit-ulit hanggang sa wakas ay sinagot ito ngunit malamig ang boses. Ivana, nasaan ka? May nangyaring masama. Nasa airport ako, Slater. May in-offer sa akin ang isang karibal na kumpanya sa Cebu. Ano? Kailan pa? Bumuntong hininga si Ivana. Slater, hindi ako pwedeng magstay sa lalaking walang pera at walang kinabukasan. Gusto kita dahil may kapangyarihan ka. Pero ngayon, wala na. At kung kaya mong ipahiya ang sarili mong asawa sa publiko, paano pa kaya ako? Pinatayan siya ng telepono ni Ivana. Naiwang mag-isa si Slater, nawalan ng asawa, kabit, kumpanya, at dangal. Habang nagdurusa si Slater, nasa isang luxury hotel naman sa Singapore si Chris para sa isang International Women in Real Estate Summit. Siya ang pangunahing speaker. Suot ang isang mamahaling champagne suit. Humarap siya sa daan-daang negosyanteng babae. Ibinahagi niya ang kanyang karanasan kung paano niya nakuha ang kapangyarihan. Sa Q&A, isang journalist ang nagtanong kung paano niya ito nagawa ng ganun kabilis. Hindi iyon mabilis, ngiti ni Chris. Resulta iyon ng 15 taong pag-aaral, pag-oobserba at paghihintay. Ginawa ko ang personal na pasakit bilang gasolina para makamit ang hustisya. Umani siya ng masigabong palakpakan. Matapos ang summit, tinawagan siya ni Camille. Sumuko na si Slater. Gusto na lang nitong makipag-areglo at humihingi ng pondo para makapagsimula ulit kapalit ng mabilis na annulment at tahimik na legal separation of properties upang iwas eskandalo. Pumayag si Chris, ngunit may kondisyong hindi pwedeng magnegosyo si Slater sa Metro Manila sa loob ng 5 taon. 3 buwan ang nakalipas. Nasa penthouse na si Chris sa BGC, nagdidilig ng mga orchids. Isang kilalang journalist ang nag-i-interview sa kanya. Sinasabi ng iba na nag-take advantage ka lang kaya mo nakuha ang kumpanya. Ano ang masasabi mo? Ngumiti si Chris. Yan ang karaniwang tingin ng lipunan sa mga babae. Ang totoo, 15 taon akong nasa likod ng negosyong iyon. Nang kinuha ko ang kontrol, kinuha ko lang ang para sa akin. Pero aaminin mo, maganda ang timing mo? Hindi iyon swerte. Isa itong estratehikong pasensya. Inaral ko ang sitwasyon noong akala nilang ignorante ako. Hindi ako naghihintay ng tamang oras. Kinakalkula ko ang eksaktong oras. Nang umalis ang journalist, tumunog ang telepono ni Chris. Mensahe mula kay Camille. Final na ang papers. Wala nang laban si Slater. Malaya ka na. Tiningnan ni Chris ang BGC skyline. Ang kanyang kalayaan ay hindi nagsimula sa isang piraso ng papel. Nagsimula ito noong nagdesisyon siyang wag nang magpaalipin sa hiya at kultura ng pagtitiis. Ngayon, siya na ang nagmamay-ari ng kanyang tadhana. Ang kwento ng kanyang tagumpay ay nagsisimula pa lamang. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, mag-iwan ng komento at sabihin kung saang bansa kayo nanonood. Mahalaga ito para sa amin. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel para sa marami pang kwento. I-click ang susunod na video sa screen at magulat sa panibagong istorya.